Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, dating Pangulong Duterte ipinalab test matapos matagpuang walang malay ayon kay VP Sara. Maraming delegasyon sa United Nations nag-walkout sa speech ni Israeli Prime Minister Netanyahu. Probinsya ng Masbate isinailalim sa state of calamity bunsod ng bagyong Opo. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, isinailalim sa laboratory test si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos matagpo ang walang malay sa sahig ng kanyang detention room sa ICC. Ayon sa natanggap na impormasyon ni Vice President Sara Duterte mula sa ilang source nito sa ospital. Sa isang statement, sinabi ng opisyal na hindi na ipabatid sa pamilya ang insidente at walang naging paliwanag ang ICC ukol dito. Tinawag na inhumane ng Vice Presidente ang pananatili ng ama nito sa kulungan na katumbas umano ng isang parusa kahit na hindi pa ito nahahatulan sa kahit anong krime. Tinawagan din ito ng pansin ng ICC na huwag ipagsawalang bahala ang kondisyon at kapakanan ng nakatatandang Duterte. Patuloy naman ang paghiling ng kampo ng dating Pangulo na interim release kasabay ng pagbibigay diin na hindi flight risk at hindi nang babanta sa mga witness o complainants si Duterte. Nag-walkout ang maraming delegasyon mula sa higit 50 bansa sa United Nations General Assembly o UNGA nang sumampa sa entablado si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu para magbigay ng talumpati nitong Biyernes, Setyembre 26. Ito ay bilang pagprotesta sa patuloy na aksyon ng Israel sa Palestine at pagkondena sa itinuturing ng maraming bansa na genocide. Habang nagsisialisan ang delegasyon, tumayo naman ang mga nasa balcony at binigyan ng standing ovation si Netanyahu. Sa kanyang speech, binigyang diin ng Israeli leader ang pagpapatuloy ng gyera ng kanilang bansa laban sa Hamas sa Gaza Strip at ipinangako sa mga bihag ng Palestinian militants na hindi sila kinakalimutan ng gobyerno. Kasabay nito nagsagawa ng kilos protesta ang libo-libong pro-Palestine protesters bilang pagbatikos sa Israel at panawagan na arestuhin si Netanyahu. Isinailalim na sa state of calamity ang probinsya ng Masbate matapos ang naging paghagupit ng bagyong Opo. Inaprubahan ang resolusyon base sa rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO na nakapagtala ng 16,302 na pamilya o 57,113 na individual na apektado habang 7 na ang kumpirmadong patay. Matinding pinsala ang iniwan ng bagyong Opong sa maraming kabahayan, infrastruktura, agrikultura at kabuhayan sa lalawiga. Sa pagdedeklara ng state of calamity, pinahihintulutan ng pamahalaang panlalawigan na gamitin ang quick response and calamity funds nito para sa relief, rehabilitation at recovery efforts ng probinsya. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.